Sa bawat pagsikat ng araw at paglitaw ng buwan, mayroong kwentong matagal nang naisulat sa mga bituin, isang alamat na nagpapaliwanag kung bakit may liwanag sa araw at dilim sa gabi. Pero alam niyo ba na dati walang dilim sa kalangitan? Ano kaya ang nangyari? Paano nagkaroon ng gabi at araw? Noong unang panahon, nag-iisa ang liwanag sa buong kalangitan dahil sa pagmamahalan ng mag-asawang sina Adlaw at Bulan. Sila'y masayang namumuhay at nagkaroon ng maraming anak na mga bituin na lalong nagpaliwanag sa kalangitan. Bulan, aking mahal, sadyang napakaganda ng ating mga anak. Sila ang nagbibigay buhay sa ating kalangitan. Oo, Adlaw. Masaya akong kasama kayo sa pagbigay liwanag sa mga tao sa lupa. Ang ating pagmamahalan ay ang liwanag ng kanilang buhay. Ngunit habang tumatagal, si Adlaw ay naging abala sa kanyang tungkulin na magbigay ng liwanag sa buong kalangitan. Sa araw-araw na pagliliwanag, hindi na niya masyadong napapansin si Bulan at ang kanilang mga anak. Naging malamig ang kanilang pagsasama at dito nagsimula ang hidwaan. Bulan, bakit parang hindi ka na masaya? Araw-araw ginagawa ko ang aking tungkulin upang magbigay liwanag sa lahat. Hindi mo ba ito naiintindihan? Adlaw, naiintindihan ko ang iyong tungkulin, pero tila nakalimutan mo na ako at ang ating mga anak. Sa tuwing ikaw ay nagniningning, nararamdaman kong lalo akong nawawala sa iyong buhay. Ang hindi pagkakaunawaan ay lumala at unti-unti nang nawawala ang dating init ng kanilang pagmamahalan. Pakiramdam ni Bulan ay napabayaan siya ni Adlaw, habang si Adlaw naman ay iniisip na hindi naiintindihan ni Bulan ang kanyang responsibilidad. Dahil sa kanilang hidwaan, napilitan ang kanilang mga anak na mamili kung sino ang sasamahan. Lahat ng tala at bituin ay sumama kay Bulan, ang kanilang mapagmahal na ina. Hindi ko kayo masisisi, mga anak. Mahal na mahal ninyo ang inyong ina. Naiintindihan ko. Mga anak, sa akin kayo sumama at magtulungan tayo upang bigyang liwanag ang gabi. Naiwan si Adlaw na nag-iisa sa araw. Bagamat malungkot, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at patuloy na nagbibigay liwanag tuwing umaga. Kahit nag-iisa ako, patuloy akong magliliwanag. Ito ang aking tungkulin. Sa mga gabi, nagtutulungan si Bulan at ang mga bituin upang magbigay ng ilaw sa dilim. Dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi na muling nagkaroon ng lubos na kadiliman sa kalangitan. Mga anak, kahit magkalayo tayo ng inyong ama, tayo'y magtulungan upang hindi mawala ng liwanag ang mundo. Sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay, patuloy na nagbibigay ng kani-kanilang liwanag sina Adlaw at Bulan. Ang kanilang pagmamahalan ay nananatiling buhay sa kagandahan ng kalangitan, gabi man o araw. Bulan, kahit magkalayo tayo, alam kong ang ating liwanag ay mananatili para ito sa kalangitan at sa mundo. Adlaw, ang ating pagmamahalan ay narito pa rin sa bawat sinag at bituin. Patuloy tayong magbibigay ng liwanag sa kabila ng lahat. At sa pagtatapos ng ating kwento, natutunan natin na kahit magkalayo ang dalawang mahal sa buhay, ang kanilang naging pagmamahalan ay mananatiling buhay sa mga alaala at sa mga bagay na kanilang pinagsamahan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano kalapit ang dalawang tao, kundi sa kung paano nila pinapanatiling mapayapa at maliwanag ang buhay ng mga minamahal nila.